Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay, komentuhan po natin ito pong pahayag ni Atty. Topacio mga tambay dito po sa balita. Kinukundinan niya po at sinasabing ang mga kaso ng ating Vice President ay puro recycle lamang mga tambay at wala pong kakwenta-kwenta dahil nga po takot na takot po sila na makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Kaya po talagang gagawin po nila lahat kahit po ang pera ng taong bayan ay ginagamit nila umano para sa pagpapabagsak sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Umpisa na po natin mga kabayan, ito po at komentuhan po natin. Usap-usapan na naman ngayon ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos siyang sampahan ng graft and plunder complaints sa Office of the Ombudsman. Kaugnay niyan makakausap natin ngayon si PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Topacio. Yes, magandang gabi pong muli, Ma'am Corina. Always an honor and a pleasure. Wow, thank you very much, sir, sa inyong panahon. Sa isang ulat po, layon daw ng pagsasampa na ito ng graft and corruption laban sa bise na pahinain si VP Sara sa 2028. Kayo po ba'y naniniwala dito? Ay, opo. At in fact, kami nga po ay naglabas na nung kamakalawa ng opisyal na pahayag sa ngalan ng Partido Demokratiko Pilipino na sinasabi po namin, unang-una yan ay mga recycled. Bagamat environmentally friendly ang recycling, ay hindi po yan uubra pagdating po rito sa mga charges. Number two, obvious na obvious naman po na ang may mga pakana nito ay yung mga the usual suspects kumbaga na wala na pong ginawa kundi batikusin si pangalawang Pangulong Sara Duterte sapagkat natatakot po sila ng consequences to their vested interest should the Vice President become President in 2028. Ano ho sa palagay ninyo ang pinakamatibay na depensa ng bise? Well, the strongest defense po, Ma'am Corina, as always, is innocence. Hindi po niya ginawa yan. Ang ngunit sa ilalim din po ng ating mga batas, the person who alleges a crime has the burden of proof of showing that it has been committed sapagkat constitutionally protected po ang presumption of innocence. But in this case, the Vice President, I believe, is merely a victim of political persecution and vendetta. So, mailalabas po ba ang mga bank accounts ni bise? Yun nga po nakakatawa sa mga sinasabi nitong mga characters na ito. Bakit kami ang maglalabas? Meron po talagang prinsipyo sa Roman law na a cumbenti probatio qui decit non qui negat, or the burden of proof is on him who alleges something. They're saying that she has amassed more than 50 million in ill-gotten wealth. So dapat pong sila po ang magpakita kung nasaan yung 50 million plus na yon. Kung wala, then the case must perforce be dismissed. So, they can subpoena the transparency of her bank accounts. May subpoena powers under certain circumstances sapagkat meron po tayong secrecy of bank deposits, but again po, we repeat, at natatawa nga po kami, akala ko ba they are convinced of the merits of their case. Ang kapal-kapal nga ng mga papeles na isinumpiti nila. Ibig nyo pong sabihin sa daan-daang libong pahinang yon, wala yung alegasyon nila kung nasaan yung 50 million. So nakakatawa po ito. The powers of subpoena cannot be used as a fishing expedition under our due process clause. So dapat po sila magpakita. Ito yung bank account, ito yung mga yaman, ito yung lupa, ito yung bahay, ito yung mga sasakyan. At yung mga pangalan pong piatos, yung mga inimbento daw pong mga pangalan na nakatanggap ng pondo, ano po ang depensa doon? Alam niyo po, sorry po, Ma'am Corina. Go ahead, sir. Opo. Alam niyo po yon, standard protocol po yon sa confidential funds. Ako po, Ma'am Corina, ay galing din sa Department of the Interior and Local Government bilang isang Assistant Secretary noong ang kalihim po ay si Mayor Alfredo Lim, year 2000.
So talagang standard po yan, kaya nga po confidential eh. Yung informant po nyo, pag inilagay nyo yung pangalan doon, at syempre po, hindi naman na iisa o dalawang tao lang ang may access doon sa listahan yon, eh baka manganib po ang buhay noong tao. Ngunit, pwede pong i-decode yon para malaman talaga na ito ay natanggap. So, that is a non-issue na pinag-uulit-ulit po nila. Okay, huling tanong po. Yung affidavit po ng sinasabing dating bagman ni VP Sara, ito pong si Ginoong Ramil Madriaga. Ano po ang komento ni VP dito? Hindi ko po, I cannot pretend to speak on behalf of the Vice President sapagkat ako po ay tagapagsalita ng PDP. Ngunit bilang isang abogado po, that is an uncorroborated statement. Pwede naman po mag-imbestiga ang ombudsman. Kahit nga po anonymous, pwede naman po eh. Ang DOJ din po. Ngunit titignan po natin yung credibility noong mga aligasyon. At yung binabasa ko po yung affidavit na iiling lang po ako eh. Sapagkat yung sinasabing 1 billion in a grandia, that's physically impossible. Number 2, yung nagbi-build up daw ng war chest, si binibining Sara Duterte. Alam niyo po, I personally know as to approximately when nag-umpisa yan na mag-harbor ng ambitions for president. Yung before that po, there was really no plan to run as vice president or even president. Yung prior to 2022, last minute po yun, and I know this personally. So, ang dami pong mga inconsistencies at kung ano-anong mga incredibilities ng affidavit pong yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Yan po mga tambay. Nakita nyo po ang mga recycle at mga walang kakwenta-kwenta pong ikinakaso po nila para po imbestigahan ang Vice President. Lalo-lalo po ang kanyang confidential fund at mayroon pang lumalabas na sinasabi sa kanyang campaign fund na meron daw po na galing sa drug lord, mga kabayan, at kung ano-ano pa. Mga kabayan, diyan ka magtataka eh. Yung confidential fund, galit na galit sila. Pero yung mismo sila, napakalalaki ng confidential fund. Pero ang Vice President, may COA report, may COA audit report. Sila wala eh, wala tayong balita. Katulad po niya, no? Nakikita niyo po yung mga confidential nila. Kaya lalaki po ng confidential fund po nila. Lalo-lalo po si Boying. Si Boying po, last year po, nung DOJ Secretary pa siya, ay meron po siyang natanggap pa 2025 na 1.5 billion mga kabayan na confidential intel fund ni Boying. Hindi po ba yung magkapatid na Rimulya? Napakataas po ng confidential fund nila at intel fund. 500 million ang pinakamababa. At si Boying po ay nakatanggap pa ng 1.5 billion confidential intel fund no siya po ay DOJ Secretary. At si VP Sara po ay 125 million. May COA audit report pa. At si Bonget na tinatawag na bangag ay 4.5 billion. Wala pong yaw-yaw po rito ang mga kaparian na inamin po niya na napakatagal daw po niya na siya po ay gumamit ng pulburon. Yung pare, nagigil po na ma-impeach ang Vice President at makasuhan po at dyan po sa Ombudsman. Hindi po ba? Talagang ito pong mga tao na ito, talagang hindi mo malaman talaga ito kung ito po ay para po sa katarungan o para po sa pagsugpo ng korupsyon sa ating bansa. Yung mismo na walang issue ng korupsyon, ang ginagawan po nila ng issue ng korupsyon. Ang Vice President. Samantalang, yung administrasyon po ng Binagoongang Pilipinas, walang lubay po ng issue ng korupsyon. Naglalabasan po ang kailalaking pera ng taong bayan na hindi po maipaliwanag kung saan-saan po napunta. Daan-daang bilyon sa loob ng mahigit 3 taon. Trilyon po, trilyon ang nawawala po sa pera ng taong bayan. Pero itong grupo po, nitong kaparian at grupo po yata ito na mga salot, mga kaliwa, ay wala pong nakita man lang sa administrasyon po ng Binagoongang Pilipinas. At lalo-lalo po ang media. Katulad po ni Corina Sanchez, hindi naman po tanga yan eh. Si Corina Sanchez po ay hindi tanga at lalong-lalong hindi po bobo yan. Alam po ni Corina Sanchez ang totoo. Alam niya po, lalong-lalo po sa confidential fund. Ang confidential fund ay talagang gumagamit po sila ng alias sa mga asset nila.
Hindi po pwedeng ilagay ang kanilang pagkakakilanlan dahil manganganib una ang buhay nila, pangalawa ang kanilang pamilya. Pagka po sila ay nakilala ng mismong kanilang iniimbestigahan. Hindi po ba? Pwede po silang mapahamak at ang kanilang buong pamilya. Kaya po yan may mga alias, mga kababayan. Kaya po kung ako po ay magiging asset po ng gobyerno, ay gagamit po ako ng alias. Ang una ko pong gagamiting alias, Laila. O, pwede po akong gumamit na alias na Laila de Lima o mano. O Pambansang Asong Ulol. Pwede ko pong gamitin alias. Pambansang Asong Ulol. 'Di ba? O kaya Saging na Saba. Hindi po ba? O kaya Bonget. Pwede po 'yon. Pwede ko pong gawing alias yung Bonget. Pwede rin po yung Bangag. Pwede ko po rin gawin alias ang Bangag. Hindi po ba? Para hindi po ako makilala na ako po ay asset ng gobyerno. Hindi po ba? Kaya nga lang po, nagpapakatanga at nagpapakabobo lang po. Ito pong mainstream media. Hindi naman po bobo-tanga si Corina Sanchez. Alam niya po yan. Nagpapakatanga lang po yata at nagpapakabobo. Dahil po yata, pinoprotektahan po yata nila talaga ang administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Napakarami pong issue ng korupsyon pero pilit po nila na dinadala po ang issue sa Vice President dahil po kinatatakutan po talaga nila na ito ay manalo at maupo bilang presidente ng bansa. Lalong-lalo po ang alam po natin at alam din naman ng Vice President at pamilya Duterte ang grabing ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. At manganganib po silang lahat dahil po isusuka nila ang mga ninakaw nila at baka sila ay makulong pa. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya mabuhay po kayo, Atty. Topacio. Napakaganda po ng inyo pong paliwanag at lahat naman po ng ikinakaso o binibintang sa ating Vice President ay mababasura lang po yan, mga kababayan. Lalo-lalo po kung ang talagang batas ang matutupad. Kung ang batas po ng bend the law ang iiral at break the law, baka po mangyari yan. Dahil alam naman po natin ang pamumulitika sa ating bansa ay gamit na gamit po ang bend the law at break the law. Hindi po ba? Lalo-lalo po sa pamilya Duterte. Pero hindi naman po ipag-aadya yan. Ang ating naman pong Panginoon ay nakatingin naman po, mga kabayan. Lalo-lalo po ang ating bansa ay hindi naman po ipag-aadya na maghari po ng napakatagal ang mga demonyo po na mga politiko na mga pangsariling interest lang ang hangad po sa ating bansa. Hindi naman po ipag-aadya po yan na habang buhay nila puro kasamaan po maghahari sa ating bansa. Hindi naman po. Hindi naman po ipag-aadya yan, mga kababayan. Kaya mabuhay ka po, Atty. Topacio, at syempre po sa ating Vice President, ingat-ingat po kayo dahil talagang kayo po ay pinababagsak na pilit ang inyong pamilya ng gobyernong ito umano. Dahil po sa dami po nilang karga-karga, issue ng pulburon at issue ng korupsyon. Hindi po ba? At lalong-lalo ang ginawa nila sa iyong ama, Vice President, sa ating dating Pangulo. Kaya po, nakita nyo po, nakakalungkot lang nauubos po ang pera ng taong bayan sa ganitong klase ng gobyerno. Ngayon lang po tayo nakasaksi ng ganitong pagpapatakbo ng gobyerno. Magmula umpisa, ang ginawa lang sa atin ng mga salot na ito, pamumulitika at korupsyon. Araw-araw, kay lalaki ng budget, trilyon, pero ang ginagawa lang sa atin, politika, korupsyon. Anong klaseng gobyerno yan? Ibang klase. Samantalang yung ibang bansa, ang ginagawa nila sa bansa nila ay paunlarin ang bansa at bigyan ng maraming trabaho at kaluwagan ang mga kababayan nila. Di po ba? Samantalang sa atin, ibang klase. Mga kababayan, talagang ibang klase. Uubusin ang pera ng bansa pang sariling interes lang. Tumakbong politiko. Tumakbo para lang sa ganitong klaseng paglilingkod lang ibibigay sa atin itong mga hayop na ito. Ibang klase itong mga hayop na ito. Walang kasiyahan, mga kababayan. Sobra-sobra na kayamanan. Talagang iba talaga. Pagka ang masama ay talagang likas na masama talaga. Gagawin na talaga lahat
makamtam lang at hindi na mawala sa kapangyarihan ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, shoutout po. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. At syempre po, thank you po. Thank you po sa nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo. Kay Eric Hersho ng Canada, Beiche Chuyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe, ako si Pilam Anijo, Chidorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada at si Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo at syempre po lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kababayan, yung panalangin po natin na sana po tayo po lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay mailayo po tayo sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Ingat po tayo mga kababayan at syempre po happy holidays at sana po ay araw-araw po ang Pasko sa atin mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye!